Maligayang pagdating. Lanjel kamu. Maayong pagabot. Bienvenidos. The Department of Information and Communications Technology is the primary policy, planning, coordinating, implementing, and administrative entity of the executive branch of the government that will plan, develop, and promote the National ICT Development Agenda. Pursuant to Republic Act 10844, the DICT's legal mandates are policy and planning, improve public access, resource sharing and capacity building, consumer protection and industry development, cybersecurity policy and program coordination, and countryside development. Our mission to be the DICT of the people and for the people, in alignment with our core values of dignity, integrity, competency and compassion, and transparency. Our efforts are anchored on the promise of digital bayanihan in pursuit of a digital-first economy. In southwestern Mindanao, a vibrant and dynamic region that encompasses tradition and modernity, it is the DICT Regional Office 9 in Basulta that carries out the Digital Bayanihan mission in the Zamboanga Peninsula region and the island provinces of Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Positioned strategically across the region, we hold offices in Zamboanga City, in Pagadian City, Zamboanga del Sur, in Dipolog City, Zamboanga del Norte, Ipil, Zamboanga, Sibugay, in Isabela City, Basilan, in Jolo, Sulu, and in Bongao, Tawi-Tawi. We are ISO 9001-2015 certified agency, a Prime HRM Bronze awardee, and a global champion and winner in the World Summit on Information Society prizes. Our programs and projects focus on enabling affordable, reliable, and equitable access to digital opportunities across the region, especially for geographically isolated and disadvantaged areas. Free Wi-Fi for All program establishes free internet access in public areas to promote digital inclusion and connectivity. Government Network Program enables secure, efficient, and reliable communication infrastructure for government agencies across the Philippines. eGovPH, a digital initiative and platform to streamline government services, allowing citizens and businesses to access public services online. eLGU, an initiative to digitize and streamline local government operations, enabling efficient service delivery and citizen engagement. Cybersecurity programs. Cross-cutting cybersecurity exercises, training, and advocacy to safeguard the nation's digital infrastructure systems and data from cyber threats. Philippine National Public Key Infrastructure, a core program of the DICT that secures electronic transactions and communications through digital certificates and cryptographic services. DRRMGEX, disaster communication and coordination through a robust and reliable communication infrastructure for seamless emergency response across government agencies. Smart Village, Smart Island Initiative, transforming geographically isolated and disadvantaged areas to empower digital communities through connectivity, ICT-enabled services, and whole-of-government convergence for inclusive growth and development. ICT literacy and competency development, digital literacy and capacity building programs such as Digital Workforce for ICT Academy, Spark PH, PRC accredited training with CPD units for Filipino professionals, ICT user certification, immersion, and on-the-job learning opportunities. Tech for Ed Digital Transformation Centers, hubs that facilitate digital skills training, technology adoption, and entrepreneurship support to empower communities and businesses in the digital economy structure. ICT Industry Development, initiatives enabling local ICT and innovation ecosystem through the startup programs, institutional development workshops, digital careers, and training and mentorship support services. Together, we bring to life the aspirations of Digital Bayanihan, a nation where no Filipino is left offline and where every citizen, from urban communities to residents in the most remote localities, are connected, empowered, and included. Walang maiiwan
sa digital bayanihan. Langel Camp, bienvenidos. Maayong pagabot. Maligayang pagdating. Welcome to the DICT Regional Office 9 in Basulta. Maligay. Hi, buenos dias. Assalamualaikum. Magandang hapon po sa ating lahat. Lalo na sa ating mga Facebook Live viewers. Welcome po to this special joint episode ng aming Cyber Talk Podcast at Eagle PH Podcast. This afternoon, isang special topic po ang i-discuss natin. It's about the security features of the Eagle PH Super App. I'm Alkaizer Musa. At ako naman po si Rezvani Ibra ng Cybersecurity Team. Opo, so nandito po kami with the Eagle PH Team na host. So kami naman po yung Eagle PH Team. Ngayong araw ay pag-uusapan natin hindi lang ang technology at government services na naibibigay ni Eagle, kundi pati na rin po kung paano tayo pinoprotektahan ni Eagle sa mga digital solutions na nailatag ni Eagle para sa ating lahat. Good afternoon po, Alib Alejo po from Eagle PH. In this episode, we'll focus on the security features of the Eagle Super App, kung paano po ito pinapangalagaan ang data, pinapangalagaan ng ating data at ginagawang mas safe at reliable online ang ating online transactions. Okay, so yan no, simulan na natin ang ating podcast no. Pakinggan nyo kami habang pag-uusapan namin ang cybersecurity at ang Eagle PH App. Okay, so sa panahon ngayon, marami nang nabibiktima talaga ng mga cyber threats na yan. Kaya marami na rin mga naluloko at nahihirapan sa mga proseso, lalong-lalo na yung mga pila, di ba? Tapos nagpapasa-pasa pa yung mga requirements kung saan-saan pinapapunta yung ating mga kababayan, mga Pilipino. Naiinip na sila. At buti na lang, nandyan ang DICT at nagkaroon tayo ng secured, no, na Eagle PH Super App. Diba, Sir Kai? Yeah, oo. So this afternoon, i-discuss natin kung ano-ano ba yung mga security features ng Eagle PH Super Apps. Kung paano nito ginagawang safe at reliable no ang paggamit dito sa Eagle PH Super App. So ang Eagle po ay ginawa or dinevelop with security as its main foundation. So hindi lang po siya basta feature, isa po siya sa pinaka main foundation ng Eagle. Ginawa po siya with security in mind. So, yun. Nag-integrate po kami ng multi-factor authenticator. Hindi lang two-factor, multi-factor. So, kumbaga sa wall, may tatlong wall na dadaanan yung mga hackers bago sila makapang-hack or ma-breach nila si Eagle. So, yun. Isa po yung multi-factor authenticator sa mga pinaka-the best na security feature ngayon. So, isa lang po yun sa marami pang security feature ni Eagle. Tama ka dyan, Mike. Di ba? Isa sa mga best authentication features or methods na ginagawa ngayon is yung facial recognition. So, kung saan yung sabi pa nga ng iba, di ba? Nagiging biro to na parang kikidnapin daw yung tao para lang makapag-facial recognition doon sa device na yon, di ba? So, pero syempre, huwag nating gawin yun. Huwag po natin gagawin yun. Huwag tayong mangingidnap. Yes po, tama. So, yun. So, Sir Kai, bilang lead po ng cybersecurity team ng DICT Region 9, how would you rate the multi-factor authentication feature of the Eagle PH app? Okay, now if I were to rate this, I'd rate this 9 out of 10. Of course, it's already at its peak, no?
employing or using MFA as one of the security features ng eGov Super App is already a best practice, no, in application development. So 9 out of 10 para may room for improvement naman. No? Kasi pag sinabi natin 10 out of 10 yan, so wala nang room for improvement. So gusto ko rin i-highlight, no, na by using MFA, we're somewhat encouraging the users, na telling them na this app is secured and reliable, kasi hindi lang isang layer ng security yung nilagay, but multi-factors, no, yung layers ng security na ginagamit, no, ni eGov Super App. Okay, no? So, kami kasi, may share ko lang, kami sa cybersecurity talaga, yung pangunahing pinopromote natin, di ba? Natutuwa kami na meron na secured talaga itong eGov PH app. So kami, share lang namin para sa mga listeners na sa Cybersecurity Bureau, meron kaming tinatawag na Philippine National Public Key Infrastructure. So si PNPKI, isa rin siya sa mga core services natin sa DICT, na kung saan nagbibigay siya ng secure din, no, na kumbaga digital signatures sa mga digital transaction din. So safe na safe siya, at meron kaming tinatawag na certificate authority, yung mismong nagmamanage sa DICT. Ngayon, tanong ko sa eGov PH app, sino naman ang nagmamanage nito, no? Meron ba tayong mga live na mga kumbaga tech support, no, sa mga eGov PH, no? Yes sir, meron naman po kaming, yun, kung nakaka-encounter po kayo ng problem, we have our hotlines naman po, or kung malapit lang po kayo dito sa amin, pwede pa yung pumunta, mas better yun, or mag-message po kayo sa mga Facebook page ni eGov, and agad-agad po namin yung actionan. If ever naka-encounter po kayo ng mga problems, lalong-lalo na po sa mga security problems. Okay. eGov PH, okay. And regarding the eGov PH app pala, no? So share ko lang, naalala mo Sir Adib, di ba, nag-garden tayo, maraming mga nagtanong sa atin regarding sa eGov PH Super App. Gusto ko lang Sir Kai, siguro ng publiko, no, na ano yung pinaka parang common na nangyayari diyan. Ako actually biktima ako niyan, eh. Nawala yung cellphone ko, di ba? Nawala yung phone ko sa isang event, and ngayon nandun yung eGov app ko. So gaano kaya yun ka-secure yung ating eGov app, no? Or kung paano ko ma-recover yung aking account since wala na rin yung SIM card ko, di ba? For example, hanakaw, hindi naman po siya ma-open lang ng nagnanakaw. Yeah. That is why we have facial recognition and multi-factor authentication. So meron pa pong password, meron pang OTP, meron pang facial recognition. So yung makakapag-open lang po ng eGov natin is yung mismong may-ari ng account. So ano yung next question mo? Nawala naman yung di ba ang eGov natin yung account connected sa cellphone number? Yes. So since wala na rin yung SIM card ko, paano ko mababawi yung account? We have to delete that, sir, yung account na yun. So yun nga, kung malapit kayo dito sa amin, you can come. And tutulungan po namin kayo kung paano po siya i-delete kahit wala na po sa inyo yung inyong mga cellphones. So, isa rin po yun sa mga sa mga main security feature na if ever nawala, dapat mo siyang i-delete and then gawa ka ng bago. Para at least hindi siya magstay doon sa phone na nawala. Okay. Siguro kapag mayroon akong bagong phone, sir. Doon ko na pwedeng yan. Okay. So sa eGov, hindi lang po kami nag-implement ng MFA. We also encrypt our database. So kahit kami po mismo sa DICT, hindi namin mababasa yung laman nun. So isa na rin po yung dagdag security na rin po yun. Yung mismong mga devs lang talaga yung may access doon. Yung mga normal employee ng DICT, hindi po makakapag-decipher nun kasi we are implementing data encryption. We are calling it eGovCrypt nga. At dito, makikita ang security talaga ng eGov feature, ng eGov app. Hindi lang siya sa mismong app, yung back-end, meron din siyang security. Para both sides ng security, sa front-end and sa back-end. We have MFA, and we have eGovCrypt or data encryption sa eGov. Yes sir, total nabanggit naman din ni Mike yung data encryption sir.
isang interesting topic ito, di ba? Na pwedeng ma-share natin sa ating mga listeners or sa public. Na pwedeng ma-share para mas malinawan po ang lahat, para maging clear ano po ba itong meaning ng data encryption, kung pwede po ba natin i-explain ito sa kanila ng simple terms, kumbaga in layman's terms, sa mga nakikinig dyan, Sa mga non-tech, yes, no? non-tech, no? Baka pwede yan. At bakit mahalaga ito para sa security ng ating mga users? Yes, sir. Okay. Sir Kai, baka mapaliwanag niyo, sir, data encryption, sir. What Para is sa kanila. data encryption? Para sa mga may mga kids siguro na baka hindi Mga hindi senior. ganun seniors. technical, mga seniors. Well, for me now, data encryption is one of the steps, no, or ginagawa ng mga devs to secure the data na nandoon sa isang app, no. For this case, kung sakala sa eGov app, no. Ang ginagawa nito is ini-encrypt nito using encrypting services yung isang yung mga data, tapos hindi ito basta-basta na de-decrypt na. So may ganung concept na tinatawag, no, yung sa encryption. Now, if we try to relate this now doon sa PNPKI natin, no, pag nag-sign tayo ng document sa PNPKI, automatically, yung file na yon is considered as encrypted na siya. Oo. So, kung ano man yung laman ng file na yon, pag tinatransmit siya, hindi siya basta-basta na nababasa. Unless kung siya yung direct na pinapadalhan or intended receiver. Okay. So, ganun natin siya i-relate to PNPKI. So meron po kasi tayong na-encounter ngayon na yung mga hackers, hindi nila hinahack mismo yung website o yung app. Yung hinahack nila yung database. Nangyari po yun sa isang government agency, yung ating pangalanan. So, isa din po yun sa mga rason kung bakit kami merong eGovCrypt. Para kahit atakihin yung backend, hindi siya basta-basta ma-decipher yung mga data ninyo. So medyo mga technical term, no, yung mga data encryption, mga deciphering. No? So para naman sa mga layman natin diyan, ako nang bahala mag-translate sa inyo. Alright. Yung ano kasi, yung ating mga applications na yan is medyo may complicated siya na hindi natin agad maiintindihan. So balikan to na lang. Ito na lang ang unawain natin, no? Mga kababayan namin mga nanonood, na yung data encryption is ganito ka-safe yung eGov app. Kung halimbawa meron tayong na-transmit na message doon, gaya nung nabanggit ni Sir Kaiser, hindi yan basta-basta makikita, ma-view, mababasa, ma-open ng person na may nag-access niyan or may unauthorized access. Hindi mag-make sense. Hindi yan, gibberish lang, mga number ABC 1 2 3 4 lang ang makikita nila. So, unless may permission sila at dumaan sila sa tamang proseso ng pag-view ng file, makikita nila yon. So, yan ang features, security features ng amin sa cybersecurity ng PNPKI at saka sa kanila sa eGovPH. Yun nga po, sir, no? Kasi actually, laganap na po kasi, di ba, parang we're going into digitalize nga po dito nga po sa atin, di ba? Parang ini-implement na natin yung yung PKI or yung digital signature. Kasi parang may narinig ako dati sa news. Actually, I read it in some articles na parang nag-worry yung mga attorneys or yung mga lawyers natin kasi wala na daw wet signature doon. So, hindi daw reliable yung yung PKI na yan. So, ano po ba yung masasabi natin doon sa mga, especially yung mga lawyers or mga attorneys na nakikinig po? Legality, sir. In terms of legality. Yes, Yan nga. legality. Yes. Okay lang ba, sir? Yeah, go ahead. Okay, ang PNPKI ay meron tayong non-repudiation clause. Maraming batas na sumusuporta sa pag-recognize ng PNPKI. Nandiyan na yung Executive Order 810, yung Consumers Act, no? At saka meron din tayong batas sa Supreme Court na nag-allow sa PNPKI as ebidensya sa korte. So, I think, AM something. Meron tayong mga batas talaga na nagpapa, umano dyan. At nandyan na rin yung ating mga Data Privacy Act,
yung Data Privacy Act ng 10173, no? At saka yung ating Cybersecurity Awareness Law, nandiyan na rin yun lahat. Lahat ito ay nagsusuporta sa legality ng PNPKI. Pero Sir Kai, kasi ngayon, maraming attorney pa rin ang hindi pa rin kumbaga kumbinsido kahit merong non-repudiation clause, sir. Ano kayo masasabi? Yeah, oo. Per organization kasi dapat may internal guidelines yan na nakaset kung paano nila dapat gamitin yung PNPKI, no? So in our case, we have internal guidelines na nakaset. So yung isang concern kasi nila, pag hindi siya wet signature, okay siya kung digital copy, no? Kung digital copy pa siya. Yes, sir. Pag i-view mo siya sa device, ma-verify mo when you click the signature na nandoon, signed with PNPKI, ma-verify mo that the document was signed by that person and it is vouched, no, by GovCA or certifying authority. So, isang guideline na ini-implement natin or isang internal guidelines na ini-implement natin, if a document is signed with digital signature at kailangan mo siyang i-print out, dapat naka-indicate doon this document na may isang maliit na part doon na ilalagay mo. Specifically, i-indicate mo doon na this document was signed using digital signature. Isa pang recommendation is pwede kang maglagay ng QR code that links to that QR code that links to the digital copy kung saan man yun nakastore. Nung digital copy nung actual file, no? So, kung sakala printed na siya, i-scan lang nung user, no, or kung nung receiver yung QR code para to verify kung legit ba to. Once scanned, mariredirect siya doon sa actual file, no, digital file, tapos pwede niyang i-verify. So that's one of the best practice na or recommendations, no, from the CSB na ini-implement natin internally. So other agencies, no, na nagdududa sa integrity, no, nung file when signed by digital signature can also implement the same. Pwede rin yung mga ganun. And also in addition lang, no, yung PNPKI hindi lang siya yung parang kumbaga first na PKI public key infrastructure. Meron tayong naging participant, sir, sa DFA. Meron din silang ganun. May sarili din silang. Meron silang own na digital signature. And ganun yung nabanggit ni Sir Kai, yung practice nila, sir. May QR code, tapos ina-direct sila doon sa Within file. DFA lang. Yes. Doon sa kanila. I forgot the name of their file. Pero yun na, ang PNPKI ay meron siyang kumbaga legal basis talaga, yung mga nabanggit ko kanina, yung Executive Order 810, Data Privacy Act, at saka yung ating mga Supreme Court na mga law. So next tayo, no, pag-uusapan naman natin is yung phishing. Phishing. So, isa kasi sa mga main benefits talaga kung bakit dapat gumamit tayo ng eGov sa pag-access sa mga government services is makaka-avoid tayo sa mga phishing links. Yeah. Kasi, well, yung SSO kasi ng eGov, meron kaming SSO feature, ito, single sign-on, i-redirect ka lang ni eGov sa isang site if na-whitelist siya or na-verify siya. So, it means, i-redirect ka niya lang doon if safe yung site. So, meron siyang ganung mechanism. So, at least, maninigate na yung risk ng mga phishing if sa eGov portal tayo dadaan kung mag-a-avail tayo ng services ng government. So, Edith. Yes, sir. No, tama, no? Alam naman natin lahat, no? Dito, especially dito sa ating bansa, dito sa Philippines, government sites is prone sa mga hacking or sa mga hackers. Kasi nga, syempre, target nila, especially yung mga mayayaman or yung mga agencies. Yes, yung mga agencies. What I mean, yung mga agencies na malalaki yung mga hawak na pera, di ba? Lately, or yung lately lang, di ba? Parang nahack nila ata yung ano to? PhilHealth ba yun? If I'm not mistaken, parang PhilHealth. No? So, parang yun. So,
So, ito lang parang siguro para malinawan din ng ating mga viewers, ano po ba itong mga phishing na ito, sir? In Yes, terms gaano siya sir sa ka-dangerous? cybersecurity aspect po, ano po ito? What is phishing? Hindi So, po, for- baka po, kasi magtaka sila phishing pangisda. Oh, Hindi po. What is phishing? Phishing kasi is an attempt to get data by giving you malicious links, no, that redirects you to malicious sites, wherein pag naglagay ka ng information, example, a phishing site that looks like social media, no. Tapos pag nag-login ka doon, when you input your username and password, instead of being redirected to the actual app, naka-capture lang nung hacker yung credentials na nilagay mo, no. Yung ginagawa nila is they mimic the actual site, no, kamukhang kamukha talaga. May konting changes lang sa URL, no, sa links, no. So, ganun. They also do phishing by sending you emails, no, or SMS, text na with links. Pag nag-login ka or ginamit mo yung na-send nila sa yung link, posible manakaw yung information na nilagay mo doon. Now, what I'd like to share lang din is an appreciation na from the matagal na kasi talaga yung kagustuhan ng DICT na magkaroon ng ganitong app. Actually, previously, this was gov.ph. Yung gov.ph na portal or national government portal na gov.ph. So, same concept, pero that was website lang. So, in a single website, nandun na lahat ng government services with the correct links, no? So, but then before, wala pa yung single sign-on na na-mention ni Sir Mike. Wherein, mariredirect lang sila papunta sa site. So, parang, kaya nga sa tinawag na portal, government portal. Dadaan ka lang doon. Yes. I-redirect ka lang din niya doon sa actual na site. So, kumbaga, naging additional layer pa nga siya. But in terms of security, gaya ng sabi ni Sir Mike, manenegate yung attempt for phishing. No? So, with the single sign-on, yung nangyayari kasi, sa eGov ka lang magsa-sign in. Once verified yung account mo, when you try to access, if I'm right now, when you try to access other government services na nasa eGov app, automatically, malalagin ka na rin. Kasi verified ka na eh. Verified ka na. In some instances, where hindi pa complete yung SSO integration ng mga government services, they still have to log in. But for those government services na onboarded na and completely functional yung SSO, automatically, no, nandun na malalagin ka na doon sa. So, from the government portal na ambition before, ngayon, actual eGov super app na siya. No? Super app talaga, as in, no? Hindi na lang siya portal na i-redirect ka, but in one single app, nandun na lahat, which is really, really amazing. Kasi, nandun pa yung tanong, sir, no? Kasi before, nung nasa Martian tayo, sir, kasi may nagpo-question yan, sabi niya, anong use ng eGov app? Sabi niya ganyan, di ba? Sabi ko, sabi namin, i-integrate ka, pupunta ka doon. Same lang naman yan, no? Doon na lang ako sa website na yun. For example, doon ako sa Google, i-type ko na lang. So, instead of pupunta pa ako, sabi nga ni Sir Kai, di ba? Dadaan ka pa, dodoble pa yung dadaanan mo. So, yun nga, sabi ni Sir Kai, di ba? In terms of security, mas secured naman yung dadaan ka muna sa eGov app. So, mas safe. Actually, di ba? Yes, sabi nga ni Sir Kai. And also, mas convenient kasi Actually, hindi ka na mag-individually fill out yung mga Magta-type. automatic. Pindot-pindot Kung ka na lang. merong form na ibibigay sa yung isang agency, si eGov na yung mag-fill out ng mga form na yun. Hindi lang siya security, convenient talaga sa single sign-on. So may dagdag ko lang sir, no, tungkol sa phishing. So gaano siya sir katalamak yung phishing? It is common ba na ginagamit ng mga hackers para Okay. Sobrang talamak niyan ngayon, no? Kaya nga meron tayong interagency Yung hotline natin. oo, sir, no? hotline, no, na Fernads, pwede bang paki-flash yung ating hotline, yung yan. interagency hotline ng
CICC, no? CITC. So, Mamaya ito sa i-flash mga mo. gusto nating gustong sana mabawasan through the use of legitimate sites and through the use of eGov app, no? Hopefully mabawasan yung phishing attempts, no, sa atin. Kasi to access a government service, hindi ka pupunta sa links, no? Tama. Pupunta ka doon sa app. App mismo. Oo, sa Tama, app sir, mismo. yes. So, somehow, pag ganun na yung naging practice ng tao, nalagyan sila, no, sa Maligayang nalagyan pagdating. sila sa mga Langel government Cam. services. Maayong pagabot. Nalagyan sila ng mga Bienvenidos. government The Department of Information and Communications Technology is the primary policy, planning, coordinating, implementing, and administrative entity of the executive branch of the government that will plan, develop, and promote the national ICT development agenda. Pursuant to Republic Act 10844, the DICT's legal mandates are policy and planning, improve public access, resource sharing and capacity building, consumer protection and industry development, cybersecurity policy. Wish list. So, na maganda. Na-discuss din namin to ng mga colleagues ko sa schooling, no. Maganda sana kung yung SIM card registration is through the eGov PH Super App. Tama. So, Yes. ang nangyayari kasi ngayon, if you buy a SIM card, magre-register ka sa site ng mga telcos. Wherein, wala namang verification na ginagawa. Nag-upload ka lang ng ID. No? Nag-upload ka lang ng ID. In some cases, so kahit fake ID. Tinatawag, no? Sir, Ng parang iba. lumabas nila before, yung parang, monkey? Oo, no? Iba. No? Na-bypass niya yung Sinubukan security, niya. di ba? Sinubukan Oo. ko na, na-bypass niya, So, di ba? So, What if sana, no? Isang wishlist to namin na, what if sana, if ginawang requirement, pag magre-register ng SIM card through the eGov Super App. Kasi that way, identified ka na eh. And then, nandun na yung identity mo, na verified user ka. Nandun yung national ID mo. So you don't have to submit any other identity or IDs, no? Pag magre-register ka ng SIM. So, No. if it could be done sana, no? Mandatory. I guess mababawasan pa yung mga phishing, yung mga scamming kasi parang 1:1 yung mangyayari. Or kung 1:many man, pero at least yung 1 identified mo na kasi verified siya through the when I say 1:many, isang tao, we can have multiple multiple numbers, no? But if you are registered through the eGov Super App, all those numbers pwede mong when registered to the eGov Super App, vouch ka ng eGov na ikaw talaga yon. No? So pag nagamit yung number na yon in any cybercrimes, it can be traced back. mabilis matrace. Oh, mabilis matrace kasi sa eGov na lang i-verify, no? Unlike kung sa yun nga may loophole unfortunately doon sa simple registration na ina-abuse, no, ng tao. So hopefully pag may ganong feature, sana sa susunod na updates ni eGov. Kung may ganong feature, I personally believe mababawasan talaga yung Sir, siguro ang malulungkot dyan, sir, yung mga scammers. Kasi yung mga nagbebenta ng mga registered na SIM card, Yes, yung mga registered na ng mga mabilis na sila e-wallet accounts, So, di ba? Oo. So, ganun. Tsaka isa pang na-appreciate namin, sir, dyan sa ating eGov Super App is mababawasan natin yung mga mga fixer. Di ba? Kasi marami tayong mga transaction dyan na na-bypass na sila. Opo. Tapos, ang kagandahan pa dyan, sir, di ba meron kayong na napa-flash natin yung ID natin sa eGov App? Yes, sir. Tapos meron din tayong batas na sumusuporta na talagang valid siya Valid. pag yun ang i-present natin. Yeah. So, ibig sabihin, kung sasakay tayo ng airport, yun na lang ipapakita mo mga IDs. Tama. How about sa checkpoint, yung lisensya? Yes, LTO? meron din tayong batas na So, tatanggap- nagsasabing same validity. Yung So, digital. okay. Yung digital driver's license at saka yung physical. So, ibig sabihin kapag dadaan ako sa checkpoint, hindi na ako hahablot ng wallet. Cellphone lang hahablotin kasi papakita ko sa kanila. Merong memo yung LTO na nagsasabing yung digital driver's license natin has the same validity
with the physical. Pero dapat sa e-gov app Sa yun. e-gov Sa app. e-gov app, Dapat i-clarify natin yan na dapat nasa bawal e-gov mo app. siyang I-print, i-print, yeah. i-laminate, dapat within e-gov app. Kasi kung nakalabas na siya sa e-gov app, Hindi yung na mga siya security features, mawawala na. Mawawala. Tama. So, madali na siyang gawin or i-manipulate. Yes. So, yun. Ano yan di ba parang kahiligan talaga natin yung physical copy. Wala tayong tiwala Oo, sa... no? If you remember yung vaccination cards, Tama. may digital copy din tayo niyan sa Yes sir, sa e-gov meron. Dati meron ding app, no? Yung vaccine na app, vaccine o Vaxcert na app. Nandoon yung vaccine certificates natin, no? Verifiable din yun. But then yung mga tao, gusto talaga. No? Punta talaga sa mga print shops. Ito yung QR. Nahanapan na naman ng loophole ng iba. Kinakopy lang yung template, ginagawa lang yung template, tapos yung QR, halos pare-parehas, nilalagay lang yung pangalan. Picture na lang So ilalagay. yun yung disadvantage ng physical copy na namamanipulate siya. Unlike pag through the app, verifiable siya. Ito rin po yung kagandahan sa e-gov, nai-introduce natin yung ating mamamayang Pilipino na gumamit ng digital. Yeah. Bale, natatanggal na yung perception na parang, ay, baka hindi yan tanggapin kasi digital lang yan. Yeah. So, yun. Isa yun sa mga magandang may dudulot ng e-gov is ma-introduce yung ating constituents sa digital na bayan. Okay. So yun. So yun, we have MFA, multi-factor authenticator. We have e-gov Crypt. Great. Pero hindi lang yan we also have e-gov Chain. So, nailatag na rin po namin yung e-gov PH sa blockchain. So, Nice. I think yung mga techie dyan, alam nila pag na-integrate sa blockchain yung isang app or isang website, mahirap nang hack yan. Kasi, I think or karamihan ng mga Bitcoin company, lahat yan naka-blockchain. Yes, tama. So, ganun ka-secure si blockchain. Kahit mga international hackers, pahirapan dyan. So, yun. Isa din po yun sa malaking milestone when it comes to security ng e-gov na sa wakas na ilatag na si e-gov sa blockchain. And I believe this is the first ever Filipino homegrown app na blockchain na natin. So, Sir Div. Ibig sabihin, once is data, yun nga, sabi niyo Sir Mike, e-gov chain, once data is input or nalagay na yung data nyo na sa e-gov app, hindi na po pwedeng palitan yun. May encounter kami niyan ni Sir Ivan during our orientation po sa Garden Orchid. May isang, from LGU po, lumapit po sa amin kasi naging po siya, isang letter lang po yun sir isang letter lang sa middle name niya, nagkamali siya, instead of N, ang nalagay niya is M. So nag-worry siya, balik-balik siya sa akin, sir, paano to? So parang hindi niya po pwedeng palitan agad-agad yung data niya doon kasi na-input niya na So yun yung parang kagandahan ko, once na na-input na natin, hindi na po natin pwedeng palitan yun. So yun pa yung kagandahan ng security ng e-gov PH app. At saka yung sa pag-verify natin, dumadaan tayo sa facial recognition. Yung ganong feature po is also nakasync din po siya sa PSA. Kasi nung nag-register tayo ng ating national ID, di ba nag-iris scanner din po tayo. Yes. So yung facial recognition natin dito is nakasync doon sa national ID. So extra layer din po yun ng security. By the way, sir, na-discuss natin yung blockchain, baka merong hindi nakakainin. Layman's term, sir. In layman's term naman, sa cybersecurity perspective naman po yung mag-explain. Correct. Gaano kasi Sige, ano po yung itong... personally, if you want to explain blockchain in layman's term, sa konsepto sa accounting ay yung ledger Ledger, tama. na tinatawag. So, sa ledger, any inputs mo doon na nilagay, hindi mo na pwedeng kumbaga, purahin, no? Kailangan mo mag-add ng new. So, kumbaga, may paper trail ka
nung mga inputs mo. So yung blockchain is only a digital ledger. So may mga blockchains na public. So ibig sabihin pag public, pwedeng i-trace no nung mga ng ibang tao yung block na yon, yung transaction na yon. Oo. So it's a good thing no, na meron ng ganito si eGov, no. It's commonly used for transparency, no, Para siyang logbook, sir. Yeah, oo, logbook. Once so yun nga sabi ni Adib, once may na-input ka na, hindi mo siya pwedeng palitan. Kung may i-edit ka, maglalagay ka ng bagong block. So naka-record pa rin yung previous previous block mo. Nandun pa rin, hindi mo siya pwedeng palitan. So hindi na siya mababypass or kailangan mo mag-create ng bago. Bago naman siya. Oo. So yan ang features ni. So ganun siya ka advance So sir, no, siguro meron kasing question dito, no, from our viewers po. Ito, si Elon Musk. Kung ginaya ba yung fan kasi Pinsan niya parang yata yan. Elon Pinsan Musk. niya yata yan. May tanong siya dito. How sure are you that in terms of our personal data is secured on that eGov PH app? So, ano kayang pwede nating sagot dyan, sir? So yun, we have MFA, we have eGov Crypt, and we have blockchain. So, ayan po sa eGov perspective po. Dito po sa eGov perspective po. Secure po siya kasi yun na, meron kami multi-factor authenticator. So, walang ibang makakapag-open yan, kundi yung may-ari. So, when it comes to hacking naman sa back-end, we have blockchain and eGov Crypt. So, I think it is safe to say now that eGov PH po is the most secure homegrown app here in the Philippines. So, when it comes to hacking po, well, of course, hindi kami kampante dyan kasi nag-evolve din po talaga yung hacking. Wala nang perfect. Pero don't worry, nag-evolve din po yung security ng eGov. So far naman, wala naman tayong major pa na infiltration na nangyayari. Wala pang nangyayari. Hopefully wala. The near future. No? Pero Sabi nga ni Sir Kai kanina, kung i-rate 9 out of 10. Yeah. So, kasi may room proof. Every may room for improvement talaga yan. Never dapat tayong magpa-kampante, Yes, lalo na sa security. Kasi, Sabi nga sa digital or sa cyberspace, trust is the foundation. Trust is the foundation. So doon ka dapat nagbe-build sa trust ng tao doon sa app mo. No? If I am to answer the question kung gaano ka-secure yung personal information mo doon. So number one, sa eGov app, hindi ka pwedeng mag-create ng bagong data mo. Right? Tama. So, hindi ka pwedeng mag-create ng bagong account. Ang ginagawa mo lang, ng bagong identification, no? So, yung data na nandoon sa app belongs to a single person lang. No, yun yung kagandahan doon. So, gaano siya ka-secure? Sabihin natin, no, multiple government services are available doon. Lahat ba yun? Nasa iisang data warehouse lang, isang data lake lang. Lahat ba 'yon? Nasa iisang system lang? No, no. Hindi siya ganoon binild. Kagandahan doon, the agencies, no, that the LGUs, whoever are offering the all those government services na nasa eGov app ngayon, still maintains their own system. Yes. Nasa kanila pa rin yung data ninyo. Yes. What we have, if I'm right, is only an API connection to their system. So, kagandahan nun, pag na-hack yung eGov Super App, which is, I doubt, no, na, although may ganun, sabi nga nila, in always assume breach, no? Always assume breach. Kaya mangyayari yung breach or cyber attack, no? Actually nangyari na in one instances. I've seen Yusek Dave Almerol posted sa kanyang LinkedIn na there was an attempt, no, to breach, no, the app, pero yung na access lang nila is a separate site, no? A separate site kung saan
nagda-dump lang doon ng mga pictures, no? So hindi yung actual app, no? Hindi yung actual app, no? So actually if gaano siya ka-secure, they even challenge, no? Or invited, no? If I were to quote his, or if I remember right, his post, he's inviting, no, white hat hackers, no, yung mga pen testers, no, penetration testers, to try or coordinate with them and try to look for a vulnerability ng app. So ganon ka-secure, no, or ganon kakampante somehow yung EGOV management, no, with the EGOV super app. So kumbaga sabi ko nga kanina, 9 out of 10, it is at its peak already, no, sa if you are to compare it with other sorry, no, I will not name other EGOV, other government service or other government what you call this apps, no, talagang malayo yung difference ng EGOV app. It's built very user friendly, yung UI niya napakaganda, yung data na nandoon are talagang accurate, no. So kagandahan din dito is in-house yung development. So hindi natin to pinurchase, no, off the shelf. May wala tayong homegrown siya, no. Napaka kumbaga efficient nung pag-develop ng app. Some government agencies kasi they procure systems and apps, no, off the shelf, tapos by their definition kung ano yung mga features, tapos isa pang masakit doon, some apps, no, are kumbaga per user yung bayad. Imagine per user. So if you have millions of Ilan ang user user ngayon ng EGOV? Nasa 9 million. Oo. Ganun, no? May mga ganong arrangements, no? Although depende naman sa agency if it can be justified na kailangan ganun yung arrangement, if it works for them that way, so allowed naman siya, no? But if it's talking about efficiency, no, the EGOV being a homegrown and in-house developed na app, no, by DICT talaga, no, with the leadership of Yusek Dave, talagang nakakamangha, no, for DICT employee, no, being someone who offers the programs and services ni DICT. EGOV Super App is one of the best that we can offer right now. I think isa rin sa mga misconception sa EGOV, iniisip kasi nila, if mahack mo yung app, mamamanipulate mo na yung national ID, yung mga PhilHealth. No, yung data ng national ID mo, wala yun sa EGOV eh. Nasa PSA yun. So, Yung data ng PhilHealth mo, andun sa PhilHealth. Bali, nagiging gateway lang kami para maging as one yung mga transaction na yun, government services. Pero yung mismong data nila is andun sa mga respective agencies na yun. Yes, nandun pa rin sa kanila. Kagaya nga sabi ni Sir Kai kanina, no, si EGOV, parang yung mga different or LGUs ba or NGH, may sarili-sarili pa rin silang security. Yes. So kapag na-hack man nila yung EGOV, which is hindi naman mangyayari, di ba? So kailangan nila pa rin kapag i-hack nila, for example, the PhilHealth or the LTO, kailangan nila pa rin i-penetrate yun. So, Wala sa atin yung sobra. Yeah. Diba? So, mahihirapan pa rin sila talaga. No? Yun yung, Sa EGOV, sa EGOV, mahihirapan talaga sila. Yeah. kasi pag pinak mo siya into one app, sabi nila, pack one, pack all yan. No. Yes. Pag na-hack yung isa, pag na-hack yan, wala Damay na. lahat. Compromise na lang lahat. lahat. Yes. Which is wrong. Which is wrong. Yes. Sir, no? So, dapat natin yun, no? Ma-educate yung mask kasi nga, akala nila, nag-worry sila baka maya, safe by Pag now. na-hack si EGOV, Yes. hack na lahat. No. No, yes. Hindi siya ganun. Yeah. So, ayun yung mga misconceptions, sir, no? Yes. So, sir, pwede bang balikan natin itong, siguro, ewan ko kung na-discuss, kung na-explain na natin ito kanina ng maayos, itong EGOV chain.
So, Sir Kai, for our listeners who may not be tech expert, no? Sabi yun na, paano po nakakatulong ang e-gov chain para siguraduhin hindi mababago o mamanipula ang records nila or hindi po ma-change yung mga records? E-gov chain being a blockchain powered na feature ng e-gov super app. It ensures that data are Mahirap siya. Recorded siya. Hindi mo na siya pwedeng baguhin. I mean, kung may ibabaguhin ka man nga, kagaya ng explanation natin kanina, no? If you are to put one record, so sabihin na natin nilagay mo siya sa isang block, nag-record ka ng name mo. And sabi, based sa explanation mo kanina, nagkamali siya ng input. No? So, yung maling input na yon, isang instance na yon, no? Sabihin na natin isang block na yon. So, kung mag-a-update siya, mag-create ka ng bagong block for that update. Hindi mo i-delete yung previous block na yon. So, kung magkaroon man ng audit, magkaroon man ng paper trail, makikita na, ito pala dati yung record. So, for transparency purposes, actually, yung blockchain. Kaya siya pinupush ng iba, no? Kung hindi lang for the e-gov, maganda nga na naumpisa na ni e-gov, no? Right now, legislators are trying to push na yung, even DBM, no? Is trying to push na yung budget from budget ng DBM, no, or budget ng Philippines will be on the blockchain. Ibig sabihin, siguro na yung mangyayari, no, from DBM, once downloaded to the region, makikita mo kung magkano yung binaba sa region. So, since nasa block siya, if it is publicly available, viewable, makikita na ngayon natin, no? Kung per agency, makikita mo ngayon kung ganito kalaki yung budget nila. So, it dispels, no, the attempt to do corruption. Yes, ganyan. Pag ganon. Kasi, naka-record lahat. No, from the total amount na binabasa yo, paano mo siya dinispense or paano mo siya dinisburse, dapat recorded siya lahat sa block. Yes. I think that's their idea. No? So, maganda yun. No? Down to the single centavo makikita mo. Kasi recorded siya lahat sa block at hindi siya mamamanipula. No? So, hindi na siya Yes, sir. Parang nabasa ko ata kanina, parang si Senator Bam, no? Yung nagpupush ng mag-invest tayo sa blockchain. So, yun. But maganda yun kasi nga, it opens the room for transparency. Yeah. No? Ang kagandahan din, sir, talaga ng blockchain na incorporate sa e-gov talaga is nagiging safer, hassle-free, at saka trustworthy talaga yung mga digital government services natin. So, ang kahalagahan dun, sir, super app na hindi lang basta accessible, kundi talagang protected din yung ating mga data. Yes, sir. No? In records. Yeah. So, you have anything to add, sir? Okay, so i-add ko lang, no, kasi nabanggit kanina, medyo nalaktawan natin na aliw tayo sa ating mga usapan. Yung phishing, di ba? Yes. Kasi kami talaga nila Sir Kai, na pinamumunuan ni Sir Kai sa cybersecurity dito sa Region 9 is nais talaga naming mag-spread ng cybersecurity awareness. Pero ang pinakamahalaga dyan talaga, sir, is yung critical thinking, no? Kasi marami tayong mga natatanggap na mga phishing links, text messages, emails, and so on. So kung hindi talaga natin iisipin ng mabuti or bubusisiin ng mabuti yung message na yun, talagang posibleng maloko tayo. So talagang dapat alamin natin kung ano yung mga legit na source. Halimbawa kung may makareceive tayo ng, baka may oras, sir, na darating na to download your records or your free money sa e-gov PH app, click this link. Baka mangyari yan in the future, hindi natin alam kasi sumisikat na ang e-gov super app. So tandaan natin na una, lumapit muna tayo sa legit source sa e-gov kung totoo bang may ganito, di ba? At saka pangalawa, hindi naman siguro kayo mamimigay ng pera sa e-gov. So critical thinking talaga. Wala pa tayong planong ganun. Hindi tayo bibigyan. So kaya ito mga gusto rin natin i-remind na yung mga viewers natin. EDTC already regulates the telcos na may guideline na siya to the telcos na bawal na yung links sa mga SMS. Yes. Oo. So, pag may na-receive kang link, magduda ka na. So, kahit ano pa yan, kahit legitimate pa yan, kahit from
888 pa yan, or No, kahit from Office of the President. Kahit from Office of the President pa yan, Yes, no, from Dixon. Basta may link na nandyan, wag ka nang makiklik. Kasi, the fact na pinagbawalan na no, ng telcos ay ng NTC yung mga telcos na mag-allow ng links na sa SMS. Kaya if you try to send kahit email mo, mag-text ka ng email mo, natatag kasi siya as a URL pag may dots, no? Lalo na kung may .com. Hindi yan nasa-send. Oh, so for our viewers, no, pag any links, no, wag na kayo mag-click. Wag na kayo mag-click. Yung ibang scam naman, sir, no? Ang galing nila parang minamanipulate nila yung text messages. Yeah. For example, BDO, instead of dot talaga, ginagawang word. DOT, com. Tapos parang inuutosan nila yung user or yung end user na yun na, i-type mo to. Tapos, yun, napapasok ka na. So, kung merong ganun, word na dot, wala na. wag din ang click yun. Alam na yun. Kaya, Especially sa mga bank, sir, dapat talaga maging tayong mga bank accounts. Mas maganda na na tayo mismo, walk-in na tayo mag-transact. Wag na tayo bawal na yung link. So kung meron mang taong magpapadala ng link, it means meron siyang hindi magandang agenda o gagawin. Kasi nga, pinagbawal na natin. So yun, I think that wraps up our episode for today. May natutunan kayo, no? Yun po. Hopefully, may natutunan kayo, and if you have any queries, feel free to reach out. Yes po. Na-flash po ata kanina yung ating... Siguro, i-flash muna natin ulit yung hotline. Hotlines po. For one last time. Yun. Okay. Yeah, so this is our hotline, no, from our partner, no, agency or attached agency sa atin to, yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. So, si CICC. So, may hotline po sila. So, if ever naging biktima po tayo, unfortunately, ng any cybercrime, no, from hacking, phishing, scamming, lalo na sa scams, no, yun yung, ano nila yun, yung mga scams na yan. So, report this, no, report. Yun yung napansin namin, no, yung tao kasi pag na-hack siya or na-scam siya ng 100 pesos, ay, sige na. TY na lang yan. Kanya na lang yan. Pero, maganda sana kung nire-report natin to. Yes. Kasi, pag may ganito tayong data, no, na ganito pala kadami yung na-scam, so, mas nag-guide yung policy makers natin sa paggawa ng mga bagong batas para ma-prevent yung mga ganun. So, yun po. So, that wraps up our episode for today's podcast. Sana nalinawan po kayo kung paano natin protektahan ang ating mga data online. Yes. So, Yadib, Tandaan, sa digital world, hindi lang puso ang dapat ingatan, pati ang data at accounts natin. Kaya, always stay safe, stay smart, and of course, use eGov. with eGov, your data is safe, transactions are secure, and your digital life is protected. Alright. So, maraming salamat, Tita Kits, no? Kami pala ang Cyber Talk din. Ako si Rezvani Ibra ng Cybersecurity Team at si Sir? Yeah, I'm Geyser Musa from the cybersecurity team. Thank you, no, sa eGov for collaborating for the collaboration. So, hopefully sa next podcast, no, we'll see you there. Thank you very much at magandang hapon po sa lahat.